Dako naman tayo sa Malacanang. Sinagot po dyan ang pahayag ng Makabayan Bloc na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang big fish sa nangyayaring korupsyon sa bansa. At live mula sa Malacanang, may Express report si Maricel Halili. Maricel, ano pa ba yung mga bagong pahayag dyan ng Malacanang? Kaugnay na rin siguro dito sa impeachment complaints, no? Yes, Ruth, actually, tiwala nga daw ang Malacanang, partikular si Pangulong Bongbong Marcos, na walang matibay na grounds para doon sa impeachment cases na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos ngang isagawa ang deliberasyon dyan sa Kamara patungkol dito sa mga inihaing impeachment laban kay PBBM. Ang sabi ni Yuse Castro, hindi nag-aalala ang Pangulo sa kanyang sarili pagdating doon sa usapin ng impeachment. Ang mas concerned daw ni PBBM ay kung paano ito makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Lalo namat daw noon pa man ay sinasabi na ng Malacanang na ang anumang impeachment case na isampa laban sa punong ehekutibo ng isang bansa pwedeng makaapekto doon sa impression sa bansa na yon at sa ekonomiya ng nasabing bansa. Lalo na nga ngayon na maging kay Vice President Sara Duterte, meron ding inihain na panibagong impeachment complaint. So bale dalawang highest leaders of the land na yan. Pero nagbigay din ng reaksyon ang Malacanang doon sa naging pahayag ng Makabayan Bloc na si PBBM nga yung biggest fish pagdating dito sa usapin ng plunder at mga anomalya. Ang sabi dyan ni Yuse Castro, ano pa raw ba ang pwedeng asahan sa Makabayan Bloc? Madali lang naman daw magsalita sa harapan ng kamera, pero yung mga akusasyon, ito daw yung mahirap hanapan ng ebidensya at mapatunayan. So para kay Yuse Castro, irrelevant na raw ang pahayag na ito. Pero maidagdag ko na rin, Ruth, no? Kasi naitanong din kanina doon sa press briefing yung tungkol doon sa picture ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama si Chinese Ambassador na ipinost niya mismo doon sa kanyang Instagram account dahil nakapanood sila ng parehong event. Ang sabi dyan ni Yuse Castro, ang may kinalaman naman pagdating sa polisiya ng bansa, mga foreign relations, of course it's the President at ang Department of Foreign Affairs. Sa puntong ito, malinaw naman daw ang posisyon ng Malacanang na ipinupursige natin yung isang diplomatikong pamamaraan na pakikipag-usap para hindi na uminit pa yung relasyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas, lalo't ngayon merong nangyayaring mga word war. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Alam naman po kasi ng bansang China na ang ating Pangulo at ang administrasyon na ito ay tanging diplomasya ang nais para maayos kung ano man po ang issue. So naramdaman po yan ng China malamang, kaya po hindi na po kinakailangan na magkaroon ng init or initan sa pagitan po ng dalawang bansa. Ruth, kanina balik pa rin doon sa trabaho si PBBM, although hindi pa ito public event, pero meron na siyang sunod-sunod na meeting dito sa Malacanang. Nakipagpulong siya sa isang executive ng isang car company dito sa Palasyo para mapag-usapan yung tungkol sa kanyang investment. Nagkipag-usap din siya sa iba't ibang mga opisyal ng pamahalaan tungkol naman doon sa preparations doon sa ating chairmanship sa ASEAN. Ruth? Yan po ang ulat ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.